Kaprobinsya, andito na po tayo ngayon sa area to. At yung mga sisiyo natin dito ng manok, namatay po yung mga sisiyo natin, yung iba, dahil nadaganan ng ating mga kambing. Isa na yung natira sa mga sisiyo natin na pinagkawala natin. Napakasayang po, kasi dito po sila matulog tuwing gabi. Tapos nadaganan sila sa ating kambing. Malaki na po yung mga kambing natin dito na dalawa. Pakita ko po sa inyo. Nakakaulit tingnan yung dalawa nating kambing dito na mga lalaki. Mga lalaki po sila. Malaki na sila mga kaprobinsya, oh. Yung isa wala sungay, tapos yung isa may sungay naman. Dito po palagi natulog yung mga sisiw natin. Lagpasan po yun. Pero kaya ng umaga daw, sabi sa ating mga kasama dito, namatay daw kasi nadaganan sa ating mga kambing. Ayan. Wala po silang halong native mga kaprobinsya. Yung nanay nila, anak po sa ating black kid. Tapos ito yung mga anak, oh. Mga magandang klase. Mga gwapo. Iniwalay namin siya dito para mabigyan namin ng maraming kumpay. Kasi pag ihalo lang namin doon, marami sa mga kasama doon. Pagkagawan lang yung kumpay doon. Nakakaulo lang yung mga alaga natin. Yung isa may sungay, ito wala. Mana sa nanay ito, mana sa tatay yan. Kumain na po sila ng feeds. Tapos kumain na po sila ng kumpay. So yan po ang dahilan kung bakit maganda yung mga katawan nila. Yan. Malakas silang kumain ng feeds. Napakadali lang patabain yung alaga natin mga kaprobinsya. Basta kumain lang sila ng feeds. Pero pag ayaw lang kumain, mahirapan tayo. Kung doon lang tayo umasa sa kumpay, okay lang pag marami tayong kumpay or unlimited yung kumpay na ibigay natin sa kanila. Pero pag limited lang, katulad sa atin dito na medyo marami yung mga alaga natin, kumbaga budget lang yung pagkain. Malambing yung isa, oh. Parang may libod. Yung isa may ilak. May mga bagong sisyo na may yung pabo natin mga kaprobinsya, oh. Kahit namatay yung iba nating sisyo ng manok, pero may kapalit naman. Pero maganda sana pag hindi pa sila namatay. Kasi kakasimula pa lang natin na magparami ng mga manok. Pero wala talaga silang swerte. Sa laki-laki ng area natin dito, pero doon pa sila matulog sa kulungan ng ating kambing tuwing gabi. Kaya nadaganan yung mga sisyo natin. At isa na lang yung nakasunod sa kanyang nanay. Yung pabo natin dito. Yan na. Bagong pisa. Yung mga alaga natin pabo, hindi na namin mabilang kung ilang heads yung nakatay sa ating mga pabo. Pag may mag-birthday dito sa amin, pabo agad yung madali namin katayin. Tapos pag wala kami pang ulam, pabo po yung minsan na kinakatay namin. Binawasan po natin yung pabo kasi nagluko sa paglimlim yung mga pabo natin. Naghalo-halo lang sa paitlogan yung mga bingala natin, oh. At yung sisiyo natin bingala na manok yung naglimlim, andun pa rin sa manok sumusunod. Hindi siya sumunod sa mga malalaking bingala. Doon sila sa kinikilalan lang nanay na manok. Yung alaga natin unggoy, oh. Nilagyan namin ng kawayan. Doon namin nilagay yung pagkain niya. Para pag magutom siya, dukutin lang niya, oh. Puno na yung bibig niya ng dog food. Dog food yung binigyan namin sa kanya. Sarap, goy. Yan. Oh,
Sawa ay lang. Yan po ang budget mo, Goy, ha. Huwag mong sayangin yung pagkain na dog food kasi mahal yan. Magpakataba ka dyan. Iba pagkanin lang yung ibigay natin sa kanya. Dati po may nag-request na lagyan daw natin ng plywood yung kanyang sahig. Ang problema po, ningat-ngat niya. Lahat ng mga pwede niyang ngat-ngatin. Dati po may tabla kami na nilagay dyan para doon siya magpa-relax. Pero ginat-ngat niya. Pati yung kulungan niya dito, nasira na. Gusto siguro niyang umalis dito. Pero mahirap naman pag pagkawala namin sa mga kaprobinsya. Guluhin niya yung mga aso natin, mga manok, yung bingala natin. Tuwing gabi, nung pinakawala na namin siya, ginulo niya yung mga bingala natin. Ang nangyari po, lumipad sa malayo yung bingala natin. At doon nakapunta sa aming kapitbahay, doon sa bubungan. Nagulat yung kapitbahay namin doon kung ano yung malakas na tunog sa kailang bubong. Yung mga bingala pala natin kasi binulabog ni Goy-Goy habang natutulog. Napakakulit po sa unggoy pag pagkawalan natin. So ang dapat sa kanila, ilagay lang natin sa kulungan at pakainin. At hindi naman siya natin pwedeng isauli doon sa gubat. Kasi ang mangyari po, hindi siya mailap sa tao. Baka mahuli siya na iba. Tapos karnihin or katayin. Si Goy-Goy na rescue po natin. May nakahuli sa kanya at inampun natin para makasiguro kami na walang masamang mangyari sa kanya. Goy, yung unggoy mga kaprobinsya na babae, hindi po yan matapang. Hindi katulad ng mga lalaki. Pag lalaki, hindi tayo magkumpiyansa ng gusto kasi delikado yan. Baka kagatin tayo. Lamig, Goy. At yan. Okay. Goy-Goy. I-check po natin yung ating baka dito na si Batang. Kasi nag-chat po sa atin kanina yung ating kaibigan na nag-iay sa kanya, yung technician. Nangumusta kung naglandi ba ulit yung baka natin. Sabi ko po mukhang wala naman. So baka nabuntis na siya. Lagpas na sa 21 days mula sa pag-iay sa ating baka. Yan po ang isa sa mga palatandaan na nabuntis yung baka natin kung hindi na maglandi ulit mula sa pag-iay. Basta umabot na siya ng 21 days at saka hindi siya maglandi. Hindi naman siya umiyak mga kaprobinsya. Si Bata. So sana po buntis na siya. Hindi pa rin namayat yung baka natin. Kahit hindi na natin sila pinakain ng feeds, kunting kupramel lang, pero mataba pa rin. Napakataba ni Quinay. So ang gagawin natin sa kanya, reducean yung kupramel na ibinigay sa kanya. Tubig lang kung maaari. Tingnan niyo po yung likuran niya mga kaprobinsya. Napakalapad. Yan. Parang lalaki yung kanyang katawan. So ito po sa Quinay. So kailangan po na i-reduce yung kanyang pagkain. Kasi hanggang ngayon mataba pa rin. Yan po ang sabi sa ating kaibigan na technician na nakapunta dito, na sobrang taba lang daw yung mga baka natin na babae dito. Dapat medyo payat. Pati si Batang tumaba ng gusto mga kaprobinsya. Delikado. Hindi lang muna tayo mag-isip ng masama ngayon. Hindi lang natin siya pakainin ng maraming kumpay. Excited tayo na mabuntis si Batang mga kaprobinsya. Pati yung isa dito medyo mataba din. Ito yung nabili natin sa Dawes. Pero iba yung instruction sa kanyang katawan. Nipis lang.
Hindi katulad sa ating mga baka na galing sa Batangas na medyo makapal yung kanilang mga katawan. Sa ngayon po, napiro yung binigay namin sa kanila. Yan. Pati yung isa dito, si Marimar. Pero okay lang si Marimar kasi medyo bata pa. Yung isa dito, tapang. Tapang yung isa nating baka. O kung sakaling hindi siya buntis ngayon, ibinta na natin yan. Pero siguraduhin muna natin kung buntis ba siya o hindi. Kung sakaling malaman natin na hindi siya buntis, ibinta natin diretso. Hindi pwede na mag-alaga tayo sa kanya na hindi natin mapakinabangan. Ang iniisip natin ngayon dito, yung ating isang baka na si Quinay. Kasi hanggang ngayon, hindi pa siya naglandi. Hindi siya katulad ni Batang. Si Batang po dati, 3 beses na po siya naglandi. Pero hindi lang namin napakastahan kasi ayaw niya magpakasta. So, may nag-comment po na ipa-EI lang natin. So, ginawa po natin kahit malayo yung ayungon. Pinuntahan natin yung ating kaibigan doon na technician para ma-EI yung ating baka na si Batang. Kasi hindi siya nagpakasta ni Pogi. Kahit sino sa mga baka dyan, hindi siya nagpakasta. Delikado. Buti na lang na puntahan natin dito mga kapibitsa kasi nasira na yung kanya harang sa gitna. Buti naman hindi siya masyadong matapang. So sana po siya ay nabuntis na kasi lagpas 21 days na mula sa pag-iay sa kanya. At nangumusta po sa kanya yung ating kaibigan na technician na siya po yung nag-iay. Napakalakas kumain ni Quinay. Kaya isa rin sa mga dahilan kung bakit siya nataba. Pagsabihan ko po yung kasama natin dito na taga-pagkain sa kanila na bawasan yung pagpapakain ng kupramid sa ating baka na si Quinay at si Batang. Kasi hindi sila namayat kahit isang beses lang natin sila pinakain ng kupramid. Dati po 2 beses kami nagbigay ng kupramid sa kanila. Pero napakataba pa rin kahit isang beses lang natin pinakain ng kupramid. Basta malakas kumain ng kumpay, kahit konting kupramil lang, sapat na. Dahil sa taba ni Quinay, napagkamalan siyang buntis. Medyo malaki yung tiyan niya. Pero yung isa natin dumalaga dito, mula na nakasahan sila, hindi naman sila naglandi ulit. Ito si Kano. Delikado, baka masipa tayo. Si Marimar mga kapatid, mataba din. Pero si Marimar, batang bata pa. Nasa mga 16 months or 17. Lagpas 1 taon na si Marimar kasi may kapatid na siya dyan. Si Rigor. Medyo basa pa yung katawan sa ating mga baka sa ngayon. Inisprehan po sila ng pagtaboy ng langaw. Pag napapansin niyo po, walang langaw masyado yung katawan nila. Pero kung hindi yan inisprehan, napakaraming langaw na lumapo sa kanilang katawan. Yung baka na to mga kapabisya, kung sakaling nabuntis siya sa pagkasal ni Bitas, kasi si Bitas po yung nagkasal sa kanya, siguro mga anak siya ngayong June. June po siya, mga anak, kung sakaling nabuntis siya. Pero pag hindi siya nabuntis, ibenta natin. Minonitor po natin palagi yung ating mga baka dyan mga kaprobinsya. Kasi may mga baka naman na tinatawag nila silent heater. Naglandi sila pero hindi nag-ingay. Palagi po namin tinicheck yung ari nila. Kung sakaling may makita kami na may lumabas sa kanyang ari na kulay puti, yung medyo lasaw-lasaw ra ba, isa rin yan sa mga palatandaan na naglandi yung baka. Kaya minonitor natin araw-araw. Yung mga lalaking baka natin wala namang problema. Basta kumain lang. Kampante lang tayo dyan. Tulad nila ni Pugi. Si Pugi medyo matagal na to na hindi nakalabas. Kasunod na araw palabasin natin siya. Pag lumaki na yun si Rigor, dito din natin ilagay si Rigor.
Wala na masyadong langaw mga kaprobinsya oh, kasi na-sprayhan na po ng pangtaboy ng langaw. Ito po kung sakaling mabuntis yung baka natin dyan na lumalaga, makita din natin kung gaano kagwapo yung anak niya. Pero matapang si Bitas. Si Pugi naman, patuloy yung paglaki sa kanyang katawan dito. Gusto ko sanang i-dispatch si Pugi pero mukhang nagdalawang isip tayo. Parang naawa tayo ba? Kasi si Pugi, pag ibinta natin pera na to mga kaprobinsya. Mamiss ko po si Pugi kung sakaling ibinta natin siya. Pero wala namang ibang hantungan. Kahit ayaw natin o kahit hindi natin gusto, wala tayong ibang pakay sa pag-alaga ng baka. Buy and sell. Yan po. So kahit masakit man sa ating kalooban, pag marami na tayong alaga, kailangan natin magbawas ng mga malalaking baka. At yung pinakauna natin maibinta, walang iba kung hindi si Pugi. Okay, relax ka lang. Yung mga anak naman dito si Pugi, andyan naman si Rigor. So, si Rigor yung umalit sa kanyang trono. Si Rigor yung ating palakihin dito. Pero sa tingin ko po, medyo matagal pa natin maibinta si Pugi. Nasayangan tayo. Sayang na sayang. Mamimiss natin siya pag wala na siya dito. Sa tuwing pumunta tayo dito sa ating kulungan ng baka. Tapos wala na tayong mahimas-himas na malaking baka. Ge, no? Ge. At hindi siya nanuwag pag himas-himasin natin mga kaprobinsya. Yan po ang nagustuhan ko sa kanya. Hindi katulad kay Bitas. Pag si Bitas yung himas-himasin natin, sandok na yun. Pero siya, wala lang. Si Bitas, lapitan natin. Tingnan natin kung ano yung gagawin niya. Nag-react agad. Pero sanayin lang natin sa palagi. Oops, sala. Pugot naman eh. Kailangan ng palitan yung busal niya mga kaprobinsya. Lumaki na si Bitas dahil masikip naman yung kanyang busal. Kailangan ng palitan. Si Limer, balak din natin na bawasan yung pagkain niya, yung cupramil at saka feeds. Gusto natin siyang papayatin para maging agresibo siya sa mga baka dito, para gawin natin siya tagakasta. Nasagwakan na siya mga kaprobinsya. Kailangan ng palitan yung kanyang busal. Kakasabi ko lang, pero si Limer dapat ng palitan yung kanyang busal. Nasugatan siya sa liig. May maliit siya na sugat. Matapang ha? Matapang. Galit siya sa atin pero pagawa lang natin ng bagong busal mga kaprobinsya para mapalitan yung busal niya. Nasugatan siya dito. Napakabilis lang lumaki ni Limer kasi mag-isang taon pa lang siya dito sa atin. This coming Febrero. Tapos yung mga baka natin na si Kungkung at si Dogdog magdadalawang taon na dito sa atin. Si Pugi magta-3 taon ngayong Mayo. Yan po mga kaprobinsya. Sugat. Buti na lang na-check natin. So bukas pagawa natin siya ng bagong busal. Palitan. Yan po ang dapat gawin natin mga kaprobinsya pag may alaga tayo. Kailangan natin i-check palagi yung mga busal, mga tali. Patingin-tingin agad kung wala bang sugat. Ay, kunting ko na. Ito parang kailangan din i-adjust yung kanyang busal. Si Palo. Lumapit sa atin. Bait mo naman, Palo. So ngayon po mga kaprobinsya,
nakapahinga yung mga alaga natin na kalabaw sa paghakot ng kumpay. Kasi na-appear po yung pinapakain namin sa kanila. At dito lang sa ating paligid. Hindi po malayo. Hindi na po kailangan pang hakutin ng kalabaw. Ano kang kahit mabait yung alaga natin, pero hindi tayo dapat magkupiat sa kanila mga kaprobinsya. Baka masungayan ta. Pero mabait lang talaga si Palo. Ayun. Blo. Buti ngayon Blo, nakapahinga ka. Tingnan na po yung katawan ni Palo mga kaprobinsya, oh. Bilog pa rin. Kahit palagi siyang pagod araw-araw sa paghakot ng kumpay. Dahil po malakas siyang kumain at saka kumain din siya ng Cupramil. Iyan po ang advantage sa kanya. Yung 1 kilong Cupramil kaya niyang ubusin. Si Marimar hait kay gila, masakit. Pero itong si Palo hindi masakit yung kuan niya. Yan. Very good Palo. Ayaw ka ha. Relax lang ka Palo. Mag-ipon ka ng lakas, baka sa sunod na linggo sasabak naman tayo sa hakutan ng kumpay. Si Rigor, puntahan natin. Nagkakaliw si Rigor mga kaprobinsya. Hindi siya mailap. Wow, Rigor oh. Napakadali lang yung tumaba mga kaprobinsya oh. Dati po para makita pa natin yung kanyang ribs, yung kanyang mga gusok. Pero ngayon oh. Napaka-cute sa tibaka. Ha? Nanuwag? Nakahilasa ka, Gor? Oo. Nagkakaliw. Miss ko po si Rigor mga kaprobinsya. Kasi pumunta po tayo ng Area 1. Hindi na siya nakita ng mga ilang araw. Pero oh. At si Marites, pinakawala na namin para may kalaro si Rigor. Mga ilang araw pa lang or ilang araw lang natin na hindi nakita si Rigor. Pero yung katawan niya may pinagbago na. Bumilog na yung katawan niya. Nanambok na siya ba? Lumaba na. Nung lumabas siya, kitang-kita pa natin yung kanyang mga gusok dahil payat. Pero ngayon, parang tumaba siya. Sana po tuloy-tuloy na po yan mga kaprobinsya. Si Marites, masaya na siya ngayon kasi may kalaro na siya. Silo si Marites, lumapit siya sa atin. Malakas na oh. Ay. Napakabait ni Rigor sa ngayon. Ngayon, mabait siya. Pero hindi tayo sigurado. Kapag magkaedad na siya, maging matapang na. Pag mo awayin si Rigor ha, kapatid mo yan. Yes. Kapatid mo yan sa tatay. Hindi na natanggal yung busal na nang pinalitan namin ng nylon. Pero yung mga busal na parang lambo, napaka dali lang matanggal. Si Marites din hindi ito mailap mga kaprobinsya.
gawin natin siyang inahin dito. Si Marites, kung sakaling maglandi siya at maging agresibo na si Lemer po yung pagkasahin natin sa kanya. Ano? Asa na doon? Liyo man kayo. Uli agi dito? Oy. Sa ngayon, si Jin yung malapit ng mga anak at yung pula natin na baka. Hindi namin alam kung sino yung mauna sa kailang mga anak. Nagparayig si Marites mga kaprobinsya, oh. Mukhang nagsilo siya kay Rigor. Hindi siya ganito dati. Pero ngayon na andito si Rigor, lumapit din siya sa atin. Dilo kay kag Manila tila. Ay lagi pa nila tila lagi. May nakita po ko sa FB mga kaprobinsya na parang kasing laki ni Marites, bagong walay din. Pinos po para ibinta. Nagtanong po tayo kung magkano. Nasa 37,000 bagong walay. 37,000. Babae, bagong walay. Kasi laki ni Marites. Si Marites, pag umabot siya ng mga isang taon dito, siguro malaki na din siya. Basta mamintin lang natin yung kanyang katawan. Hindi siya mamayat. Kasi kakawalay pa lang ni Marites mga kaprobinsya. Pero ano gustuhan po namin ni Marites, parang kuha na siya. Sanay na siya sa tali. Nagparayig siyang mayo, oh. Tes. Relax tis ha. May kasama naman kayo dito. May kaibigan ka naman. Si Rigor. Huwag mong awayin, oh. Ay. Bulyagon mo din, oh. Hop. Hindi na malungkot si Marites ngayon kahit wala na siyang nanay dito. Kasi may kasama na siya. Lumapit agad siya sa atin, oh. Gapadanag magates. Rigor, oh, gayahin mo si Rigor. Nagbait-baitan lang. Pero makalingaw po ni. Saan man Tess? Saan may gusto gini mo Tess? Ang bakang makulit. Si Rigor ang pangalan. Yung liing niya, oh, parang si Pugi. May kuan. Ayaw ni Marites na himasin ko si kuan o Rigor. Nagsilos ka, Tess? Noon sama kang. Huwag ka namang magsilos. Ayaw ba? Hindi siya ganito dati mga kaprobinsya na malambing. Ngayon lang siya malambing na may kasama na siya na si Rigor. Ayaw lagi. Diyan ka lang, Tess. Mga kaprobinsya, kaya na po. Ito yung pagkain namin, oh. Adobong rabbit at saka may kalabasa. May kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kaya na. Salamiin na. Bubod chok. Bubod. Oh, okay. Ini sita jumbo. Bambangan dito mo. Tinawag nga ulit ako. Sita ba? Sita part. Lumangat. Hindi ito. Para to ma, di ba? Inadyo mo sa isang pamalay buha kay mahati yung baboy ro. Inaas mga John.
Ngunod din. Para ka budget ha. Ngunod din. Tewak pa kami sa loob. Mana yung bilang natin doon ka? Hindi ko yung vlog to. Saya ito po yung staff magkagsanay. Pinagpanay sila sa. Di, una sila si Tam ang Jerry. Okay. Gagawin ni Joke. Yung pala suspect Joke. Basic niro. Ayan Di ba? na. Magbihib naman siya dito. Basta mula po sa kusina. Behave. Ano ka kalabasa be? Naglas mo na ganyan kalabasahan eh. Ano yung dito ko sa batong ko. Tanan na rin. Galing mo pugad bilagay na. Kasi nga rin sa bladan doon at tabling ba. Kaya pwede ka itong parang libutang. Malapang ha. Hoy. Ikaw. Hanggang crack? Eh, kahalan ba sige? May kasi muyap. Ayay. Halang yun. Ano sa akin susunod? Naanda na kanila. Na pwede gilid mo Happy New Year dong. Hmm. Na pwede gilid mo Happy New Year. Yeah. Eh. Happy New Year dong. Ha? Aji ni ana ji. Na. Ito po yung kebab. New Year. Yeah. Alam mo kung bakit na yan eh. Nagdaw ko kung bakit. Sanda ko ni Pat. Pasalan doon, may ka nga. Hindi na, hindi. Mga nga rin po. Hmm?